Mahina na nga pala yung preno ko sa unahan dahil pudpud na yung brake pad. Itong likod ba lang kasi napapalitan ko, ayan no, makapal pa yung pad niya. Tapos ito nga pala yung pamalit natin sa brake pad natin na pudpud na. Dito nga pala yung lalagay sa unahan mga paps. Kaya sa part na to ay tinatanggal ko muna yung gulong. Mas madali kasi natin makakabit yung brake pad dahil walang sagabal na gulong. Kaya ayan, ginawa ko munang sapin yung chinelas ko sa board tapos tinanggal ko yung bike stand. Kaya tara buksan na natin tong brake pad para makabit na natin. Dito ko nga pala yung nabili sa TikTok shop mga paps. Ayun no, swabing swabe, ang ganda ng kulay. Tapos ang ganda pa ng design. Syempre makapal din yung pad niya. Tapos ito na may itsura ng likod. At sa part na to ay sinisimulan ko na tanggalin yung magkabilang brake pad. Luluwagan mo nga lang pala yung tornilyo niyan at matatanggal mo na siya. At syempre kung paano yung ginawa mo sa kabila ay ganun lang din dito. Meron nga pala nakasulat dito sa gilid niya at ito yung guide mo kung sa right or left ba siya. Kaya ito ilalagay natin sa side na to. Oo nga pala nakaharap nga pala ako sa bike kaya itong right na ilalagay ko ay left dito sa video. Yun okay na, itong left side naman yung sunod nating ikakabit mga paps. Ganun nga lang pala ulit kung paano natin kinabit sa kabila ay ganun lang din dito. Yun okay na mga paps. Nung nakabit ko na nga pala yung gulong ay napansin ko medyo hindi okay yung lapat ng brake pad dun sa rim kaya in-adjust ko na lang siya ng konti. Hindi kasi okay kapag tumatama siya sa rim or gulong kasi sisirain niya yun. At yun mga paps, okay na, nakalagay na siya ng maayos sa brake light. Kaya tinest ride ko na siya at swabing swabe, ang lakas na ulit ng brake. Oo nga pala kung interested kayo sa brake pad na ginamit ko ay ilalagay ko na lang dyan sa yellow basket. Yun lang mga paps, ride safe palagi.